Praise God. Praise God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Carmen sa probinsya ng Cotabato. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Carmen. Mahimutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, 88 kabanata, ang talata po ay 7. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ang katulad ko'y tinabunan ng malaking alon. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito sa akin nabunton. Ang katulad ko'y tinabunan ng malaking alon. Ang katulad ko'y tinabunan ng malaking alon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo sa pagkakataong ito na kami linisin, patawarin sa lahat naming karumihan habang amin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Carmen sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Carmen nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Carmen. Maraming salamat po ang aming pag-asa, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, 49 na kabanata, ang talata po ay 13. Sa baybaying dagat doon ka, Zebulun, ang sasakyang dagat sa iyo kakanlong, ang inyong lupai aabot sa Sidon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, ito po yung pagpapatuloy ng mga pahayag ng nunong Jacob sa kanyang 12 anak. At tayo po ay nandito na kay Zebulun. Ano po, meron na po tayong apat, kung hindi po ako nagkakamali, na ating nasabi, na mga anak na meron ng mga kapahayagan para sa kanila. At ito pong si Zebulun ay sinabing sa baybaying dagat, doon siya manganganlo. Ano po?
yung mga sasakyang dagat sa kanya matatagpuan. Alam niyo po nakatutuwa sapagkat ang pagpapahayag ng ating nunong Hakob patungkol sa kanyang mga anak ay tumutukoy din sa hinaharap nung kanyang mga anak. Ito po yung sinabi ko nung pasimula nung ating pagbubulay patungkol sa katotohanan ng mga pahayag na ito. Napakahalaga na ang isang magulang ay nananalangin para sa kanyang anak sa kadahilanang ito po ay nagbibigay ng pagkakataon upang mapangyari yung kalooban ng Diyos. Alam niyo po dapat hindi balewala, ano po, dapat po nagbibigay ng sapat na panahon ang isang magulang upang salitain ang plano at layunin ng Panginoon sa kanyang mga anak. Pastor, paano naman, Bernie? Paano naman namin malalaman bilang mga magulang yung kalooban ng Diyos sa aming mga anak? Aba, nasa sa atin po ang salita ng Diyos. Napakahalaga po, ito po yung sinasabi ko na napakahalaga na ating binubulay-bulay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, may isang pangyayari na habang tayo po nagbubulay-bulay, habang ako po nagbubulay-bulay ng mga salita dito, ano po, at ibinabahagi ko, meron pong salita ang nangusap sa akin, na ito yung sinasabi ng Panginoon sa akin. Naku, nung una po nagulat ako. At sabi ko, naku, parang ano yata 'to, hindi pangkaraniwan ang salitang ito, ano po. At hanggang nung inulit-ulit ko po, nangungusap sa akin, para pong nagsasalita sa akin, kinakausap ako at sinasabing, "Uy Bernie, ikaw 'yan." Ano po, kaya iyan po ang ginagawa ng salita ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y nanonood sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto. Ganyan po kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya sa atin pong pagkakanlong nito sa ating mga puso, sa ating isipan, kumikilos ang salita ng Diyos. Huwag nating balewalain. Ano po? Napakahalaga na ito'y araw-araw nating inaalam, tinatanong sa Diyos, ano ba po ang nais? Ano ba po ang gusto mong mangyari? Ano po? At ito po, katulad po ng sinabi ng nunong Hakob kay Zebulun, ang sasakyang dagat sa iyo kakanlong. Nakakatuwa po sapagkat may mga bagay na tanging matatagpuan lamang sa panahon ng pananalangin. Kaya hindi po dapat binabaliwala. Ano po? Sa atin po dito, araw na araw nating idinideklara, araw-araw nating sinasabi yung mga kaganapan, yung mga kalooban ng Panginoon. Samantalang sa kasalukuyan po ay may nagaganap na giyera, ano po, sa gitnang silangan. Pero tayo po ang deklarasyon natin yung kalooban ng ating Panginoon. Samantalang may mga Filipino po na affected, hindi naman direkta kasi wala naman talaga sila do'n sa mga lugar na nangyayari ito, ano po, pero meron din naman na nandoon mismo. Ang atin pong
tinitingnan ay yung katotohanan ng kanilang kaligtasan. Kaya tayo po nananalangin para sa kanila. Isipin niyo po kung papabayaan natin sila, hindi natin bibigyan pansin yung pananalangin para sa kanila ba, maniwala po kayo, ang pag-iingat ng Panginoon, baka hindi natin matagpuan. Ano po? Alam niyo po sa katotohanan tayo nagpapasalamat sa Panginoon nung isang beses po. May kapatid tayo na humingi ng panalangin, pinagdasal po natin. At alam niyo po after some time sabi nila, "Naku, maraming salamat po kasi, nakatagpo kami ng, yung pag-iingat ng Panginoon, yung pagbabantay, meron pong nag-ingat sa amin, 'no, may nagkalong sa kanila." Tayo po hindi natin inaangkin na sa atin itong kakayahan dahil wala naman po tayong kakilala, ano po, hindi naman natin alam kung ano yung nagaganap sa kanila, pero tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat siya ang kumilos na magtagumpay doon sa buhay ng ating kapatid. So ang sinasabi po natin, dahil ipinagkatiwala natin sa Panginoon, tayo'y umasa sa kanyang pangunguna. Sa pamamagitan ng ating pananalangin, may pananampalataya tayo na gagawin niya yung kanyang kalooban. Alam niyo po, natagpuan ng ating mga kapatid yung pagbabantay, pag-iingat at pagpapala ng Panginoon. Kaya nais ko pong tawagan ang bawat magulang, ang bawat anak din, 'no? Kasi samantalang ang mga magulang po ay nananalangin para sa kinabukasan ng kani-kanilang mga anak. Aba, dapat naman, 'wag iwalang-bahala nung mga anak yung pananalangin para sa kani-kanilang mga magulang. Sapagkat hinihiling ng inyong mga magulang na kayo'y pagpalain ng Panginoon. Baka naman puwedeng hilingin niyo rin na pagpalain ng Panginoon ang inyong mga magulang kasi wala namang ibang gagawa niyan, 'no? So, tayo po ang sinasabi natin, eh, parang yung itinanim natin, aanihin talaga natin. Ano po? Mas mainam magtanim tayo ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Yung pagtatanim na magiging pagpapala para sa bawat isa. Iba, kung gagawin natin ito sa ating mga pamilya, mainam din gawin natin ito sa ating pinakamamahal na bayan. Alam niyo po sa kasalukuyan nagtataasan po ang presyo ng gasolina, ano po? At ito po'y nagiging dahilan kung bakit marami po na, naku, mga pamilya, maliliit na pamilya na naapektuhan kasi magkano na ang presyo ng, ah, pamasahe. Ano po, sabi nga nila itinigil naman yung pagtataas, hindi naman natuloy. Isipin niyo sino naman ang maaapektuhan niyan samantalang nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat nagbigay ng tulong ang gobyerno sa mga driver. Paano naman yung mga Diyos ko, yung mga driver natin sa probinsya, 'no? Sabagay yung mga malalaking kumpanya sa kasalukuyan, sila po ang nagbibitbit nung presyo, nung taas presyo ng gasolina. Pero hindi po natin yun puwedeng balewalain, ano po, dahil nakakaapekto po ito sa ating ekonomiya. Kaya kailangan nating isama ito sa pagdulog, sa paglapit sa ating Diyos na buhay upang sila ay samahan, bantayan, ipagtanggol at patuloy na pagpalain ng ating Diyos na buhay. Mga kapatid, ito po yung ating ginagawa sa ating programa na sinasabi natin may pakialam tayo sa bawat isa. May pakialam tayo sa ating bayan.
at patuloy na ating hihilingin, patuloy na ating idadalangin na kilusan ng Diyos at abutin ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy na pangungusap na maidalangin namin ang isa't isa. Ama, sa pagkakataong ito kami humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na kami nakalilimot at hindi namin naidudulog sa iyo ang aming pinakamamahal na bayang Pilipinas. Patawarin mo po kami. At sa oras na ito, amin ding idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bawat sambahayan, ang bawat pamilya, ang bawat magulang na magsimulang dumulog, lumapit at humingi ng iyong haba para sa bawat anak. Ang aming panalangin, ikaw po ang mag-udyok, ikaw po ang magkaloob ng kauhawan, ng kabigatan na maidalangin ng bawat anak sa pamamagitan ng mga magulang. At ang aming hiling, Panginoon, magkaroon ng katuparan ang iyong tawag sa bawat anak. At sa pangalan ni Jesus, dalangin namin na anumang pagsubok ang kanilang kaharapin, sila'y magtagumpay sapagkat tunay, ikaw ang kanilang kasakasama. Abang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Carmen sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng unawaan sa katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Carmen. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon ng pagpapakumbaba, magkaroon ng pagmamahalan, magkaroon ng pagkakaisa, maging dahilan kung bakit ang Santong Espiritu ay makapagtatag ng altar para sa aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Carmen. Dalangin namin ang fire of revival na siyang tumupok sa buong bayan ng Carmen. Ayan mong maranasan din ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang bawat bayang ito. Ikaw din po ang magkaloob ng kaunlaran. At hayaan mong dumalo ito at maranasan sa buong Metro Manila, sa buong Luzon, sa buong Visayas, sa buong Mindanao. Ipahintulot mo na ang kapangyarihan ng iyong kaluwalhatian ay maranasan at maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, a missionary sending country, the America of Asia in the height of its glory. Dasal namin ang iyong pangunguna, pagsama sa aming mga namumuno, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Aming panalangin, walang kasinungalingan ng kaaway ang magtagumpay, bagkus ang iyong naisip ang mapangyari sa aming bayan. Dasal din namin na malantad ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway. At Lord, sa pagkakataong ito, ikaw ang patuloy na tumangan sa presyo ng gasolina. Dasal namin, Panginoon, na walang sino man na nagtatrabaho, Lord God, ang siyang maapektuhan nito. Hayaan mong ikaw po ang gumawa ng pabor at magkaloob ng pangangailangan ng iyong mga anak. Habang amin din pong idinudulog sa iyo yung aming mga misyonero at yung aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y makapagpahayag sa mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila. As we also pray, Panginoon, sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan sa mga ministeryong ito upang matugunan nila
ang pangangailangan at ang tawag. Gayon din ang aming panalangin, Panginoon, sa lahat ng mga manggagawa mo, Panginoon, na kumikilos para sa dakilang kalooban mo. Ang aming hiling, ang lahat ng kanilang mga mithiin, ang lahat ng iyong itinalaga para sa kanila, matugunan sa pangalan ni Jesus. As we also pray sa Cambodia, Vietnam, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Apoy ng revival ang ibaba. Gayun din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kilusan mo at mapangyari ang iyong nais. As you also pray sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, Amerika. Hiling namin ang iyong pangunguna, pagsama at anointing sa pangalan ni Jesus. As you also declare your peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo'y dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung po salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.